salita ng Panginoon. Buksan natin. Lagi na natin nababasa. Pero napakalalim ng kanyang mensahe, mga kapatid. Sa Matthew chapter 7, verse 21. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. And then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Dakilang Diyos, maraming salamat. Hallelujah. Narito kami, Panginoon, to worship you, God. To praise your holy name. Na kung paano ginawa mo, Panginoon, it was 2,000 years ago sa Jerusalem, Panginoon. Sa Israel, O God. Ay gayon din, Panginoon, ang ipapabuhay mga salita mo. Turuan mo kami na may pahayag ang mga nais mo at na layunin mo, Panginoon. Ang kalooban mo. Hallelujah. Nakatulad sa sinabi mo, Panginoon, sa tatlong isda o ilang tinapay ay napakain mo ang marami. Dahil hindi mo sila pinababayaan. Kaya Ma, gamitin mo kami, gamitin mo ang church na ito. Ang titulo ng pangalan mo, Magnificent, ang kamanghaban na pangalan ito, Panginoon. Para may pakilala sa mundo ito na mayroong kakaibang church na ang layunin ay para sa kanilang mga anak, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa umagang ito. Kasihan mo nawa mga planong ito. Pagpalain mo mga nagsusumikap, Panginoon, na maging pagpapala din po sa iglesia. Ang kanilang mga hiniling, ang mga dalangin, mga prayer request, Panginoon, ang mga pinag-ahitaan, pagkaloob mo, Panginoon, para maging pagpapala bawat isa sa grupong ito, Panginoon. Hindi basta grupo, kundi ito po ang clans mo, Panginoon. Ang lahi mo, Panginoon, O God. Para ipahayag ang dakila mong pangalan. Amen. Sa pangalan mo dakila, Lord, pinupuri ka namin. In Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa ating mahal na Panginoon. He is worthy of our praise. Calling on His name. Hallelujah. Pagtawag sa dakilang pangalan. Tandaan po natin, Jesus Christ is the name above every name. Amen. Siya yung dakilang pangalan at nakakahigit sa lahat ng mga pangalan. Hallelujah sa mundong ito. Pag pinag-usapan ng pangalan, mga kapatid, na pang-espiritual, walang bang pangalan na binigay ng Diyos sa silong ng langit, ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa pagbabasa natin, mga kapatid ko sa Bible, minsan nasasagi natin ang talata nito. Pero minsan meron din isang talata, mga kapatid. Sa Book of Acts, basahin ko sa inyo, mga kapatid. Para hindi maging palaisipan sa bawat isa po sa atin na ito ba ay contradiction o ito ba ay naglalaban o hindi ba bakit nagkaganon ang mga salita ng Panginoon. Ang sabi rito sa Matthew 7:21, hindi lahat ang tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Datapwat. Datapwat. Mayroon pa sumali, mga kapatid. Pero dito sinabi sa Acts chapter 2, verse 21, ang sabi rito, at mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sabi sa Acts chapter 2, verse 21, and it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Pero puntahan natin yung 7:21 ng Mateo. Tingnan nyo Ang 7:21 ng Book of Mateo, ito ba yung contradiction? Not everyone, hindi daw ang lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Ang sabi ng 2:21, lahat ng tatawag sa aking pangalan ay maliligtas. Sabi ng 7:21 ng Mateo, hindi lahat ng tumatawag sa aking pangalan o Lord, Lord ay maliligtas. So, ibig sabihin, naglaban sila. Ang Bible ba ay contradiction? Pero paano ngayon, mga kapatid ko, natin may papaliwanag ang bagay na ito, mga kapatid? Everybody say amen. Amen. So,
Malinaw yun, mga kapatid, na dapat nating maunawaan talagang mabuti kung ano ba yung uri ng pagtawag natin sa Panginoon. Amen. Yun yung uri, yun yung dapat. Ha? Yun yung dapat nating maunawaan, mga kapatid. Anong klase? Kasi hindi naman pwede maglaban eh. Ang isa, sinabi niya, lahat ng tatawag sa akin maliligtas. Ang sabi ng isa, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon maliligtas. Amen. Naglaban na sila, mga kapatid, di ba? Sabi ng mga gawa, mga apostol, ha? Sabi ng Panginoon, mga kapatid ko, hindi lahat. Sabi naman ng mga apostol, lahat ng tatawag ay maliligtas. It is contradiction? No. Hindi po yon, mga kapatid. Hallelujah. So, ibig sabihin dito, mayroon pong involvement dito sa pagtawag. Yes. Ha? Mayroon pong involvement dito, mga kapatid ko, sa pagtawag. Hallelujah. Na, sabi nga, ang sino mang tumatawag sa akin ay maliligtas. Ibig sabihin, mga kapatid, napaka-importante ang pagtawag sa Panginoon. Napaka-importante. So, ang ibig sabihin dito, mga kapatid, it requires more than words. Ibig sabihin, mga kapatid ko, hindi lamang, mga kapatid ko, hallelujah, o higitan pa ang bawat sinasabi raw natin, mga kapatid ko, sa harapan ng Panginoon. Kasi merong tumatawag na empty yung puso. Yes. Amen. Yan lang yung lips lang. Lips lang. Yes. Lip service lang, mga kapatid. Yun yung isa, yun yung dapat, mga kapatid. Ibig sabihin, pagka tayo raw tumatawag sa Panginoon, mga kapatid, titiyakin natin na it is more than words. Galing talaga sa puso. Yes. Nararamdaman mo, na ipapamuhay mo. Madaling magsabi, I love you. Yes. Pero pagka nakatalikod ka, I hate you. Pwede. Pwede mong sabihin sa'yo kung, I love you, pero pagka nakatalikod, di ba? Pwede yun. So yun yung sinasabi, mga kapatid. Kaya hindi ma-contradict. Dito sinabi ng mga apostol, mga kapatid, lahat ng tumatawag sa Panginoon maliligtas, kasi nga, lahat ng tumatawag, sincere sila sa kanilang tinatawagan. At sincere din sila sa kanilang buhay. Amen. Everybody say amen? O, palapakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Yun yung importante, mga kapatid. Kasi hindi pwede mag-camouflage, mga kapatid ko, yung pagtawag sa Panginoon. Dapat walang camouflage, walang nakatakip. Pagka sinabi mong I love you ka. Pagka sinabi mong mahal kita, mahal mo talaga, mga kapatid. Higit pa yun sa salita. Pag sinabi mong patatawarin kita, magpatawad ka, wala nang reservasyon. Amen. Yun yung more than words talaga, mga kapatid. Kasi marami, mga kapatid ko, sa loob, sa church, mga kapatid, tumatawag sa Panginoon, ay nahirapan, mga kapatid ko, sa bagay nito kasi nga, hindi kayang i-release ang lahat ng anumang kabigatan sa kanilang buhay. Amen. Yan yun. Ibig sabihin pala, ang pagtawag sa Panginoon, hindi lang sa labi. Yes. Pwede mo sabihin na patawag na kita. Pero pagka nakatalikod, mga kapatid, di ba ang sinasabi? Hindi, wala naman. Wala, ganun lang. Hindi, ganun lang. Pero pag nakatalikod, di ba? So marami talaga ang napapahamak sa kanyang bagay. Amen. Marami, mga kapatid. Everybody say amen. Amen. Ito man siya ay membro, ito man siya ay leader, mga kapatid, o ano man, mga kapatid, o ang katayuan niya sa loob ng iglesia, mga kapatid. Pwede siyang magsalita, pero empty yung kanyang sinasabi. Walang buto. Walang buto, mga kapatid. Kaya tayo as a Christian, ang nais ng Panginoon na mapangyari sa ating mga buhay, ay ang puso, una sa lahat, maging malinis. Ha? Yun yung importante, maging malinis ang ating puso, mga kapatid. Kasi ito yung kapital natin, mga kapatid ko, sa buhay na ito, na pagka tumawag tayo sa Panginoon, maliligtas tayo, sasagot siya agad, mga kapatid. Hallelujah. All unto me and I will answer you. Kasi nga, mga kapatid ko, more than words yung sinasabi mo. Ang sinasabi mo galing talaga sa puso. Sincere ka talaga sa iyong sinasabi. Sincere ka talaga sa iyong ginagawa. Sincere ka talaga, mga kapatid ko, sa iyong plano. Kaya pagka sincere ka sa iyong puso, nililinis mo ang puso mo kasi mahirap eh. Mahirap naglilingkod, may samahan ng loob. Amen. 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 Yan totoo. Mahirap. Kaya nga,
Dito natin makikita, mga kapatid ko, kung sino yung genuine talaga na Kristiyano sa harapan ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon, dalhin tayo sa pagiging genuine Christian sa harapan ng ating Panginoon. Hindi, mga kapatid ko, ngayon kasi pagdating ng araw, ang plastic lumulutang yan sa tubig. Amen. Pagdating ng baha, lahat ng plastic ang lumulutang. Hindi, mga kapatid. Gusto ng Panginoon maging genuine talaga yung pag-serve natin sa Panginoon. Lalo pat nararamdaman natin, lalo pat nalalaman natin, mga kapatid ko, ang dami ng mga nangyayari sa ating kapaligiran, mga kapatid. Ang dami ng mga practice, mga kapatid ko. Abay, dapat na talaga maging sincere ang bawat Kristiyano sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya pag tumawag siya sa Panginoon, hindi lang sa salita, kundi galing sa puso. Mahal niya ang Diyos, mahal niya, mga kapatid ko, ang kapwa. Yun ang importante. Amen. Everybody say amen. Hallelujah. Gusto ng Diyos, hindi ang labi ang nagsasalita, kundi ang puso. Maganda pa nga, tahimik ka, pero ang puso mo, mga kapatid ko, nagsasabi, nagpapatawad ka, nagunawa ka, nagmamahal ka. Hallelujah. Dahil para pag tumawag ka sa Panginoon, sumasagot ang Panginoon at alam ang nais ng Panginoon. Hallelujah. Sasagutin talaga ng Panginoon sa buhay natin. Kasi gusto ng Lord maging genuine ang paglilingkod natin sa Panginoon. Amen. Who cares kung ibang tao hindi maging genuine, basta ikaw maging genuine ka sa Amen. Panginoon. Yun yung importante. Everybody say amen. Kaya mong bumaba, kaya mong magpakumbaba, kaya mong magpatawad. Ang importante, kung hindi nila gagawin, hindi gagawin ng kapwa mo, hindi gagawin ng kapitbahay mo. Ang importante, ikaw na gagawin mo. Bakit? You are a genuine Christian in the sight of God. Ikaw talaga yung mababa, mga kapatid. Maghihintay ka pa ba ng mga taong bababa sa'yo? Huwag mo na silang hintayin. Ikaw na mismo ang magpapakumbaba. Ikaw na mismo ang gagawa. Ikaw na ang mag-initiate, mga kapatid ko. Kasi tumatawag ka sa Panginoon. Naghahangad ka ng pagpapala sa Panginoon. Naghahangad ka ng blessing sa Panginoon. Di unahan mo na. Dahil gusto mong pagpalain ka ng Panginoon. Amen. Yun yung maganda. Amen. Yun yung magandang puso. Yun yung magandang espiritu ng bawat Kristiyano sa panahon ngayon. Amen. Sa panahon ngayon ng Kristiyano, dapat patibayan at pababatan. Hindi pataasan. Amen po ba? O, palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, sinaway ng Panginoon, mga kapatid ko, sa Matthew chapter 15, verse 7 to 9. Sino ba ang sinaway ng Panginoon na hypocrites? Tingnan niyo. Matthew chapter 15, verse 7 to 9. Ganito ang sinabi. 7 muna. Ye hypocrites, well then the Isaiah prophesies of you, saying, ayan, these people draw it nigh unto me with their mouth, and honor me with their lips, but their heart is far from me. Ang hanap ng Panginoon puso. Yes. Hindi yung labi. Hindi yung ganda ng pananalita mo. Hindi yung ganda, mga kapatid ko, ng sinasabi mo. Ang hinahanap ng Panginoon, yung ganda ng puso mo. Yung puso mo, mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. Kahit na may problema, umiiyak ito. Basta't ang puso mo, tumatawag at sincere sa Panginoon. Yes. Ikaw pa rin ang magwawagi Amen. sa harapan ng Panginoon. Tuloy sa verse 9. Anong sabi? Hallelujah. But in vain they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Ayan. Yun yung iwasan natin, yung commandments ng tao, yung turo ng tao talaga. Kaya nga lahat ng bagay, pagka sinunod natin ang salita ng Panginoon, ang programa ng Panginoon, ang mga salita ng Diyos, mga kapatid, ang commandments ng Biblia, pagka sinunod natin ito, dito talaga tayo lalalim sa ating paglilingkod sa Panginoon. At dito talaga natin makikilala, hallelujah, ang mga salita ng Panginoon, ang mga teaching ng Panginoon, at tayo nga ay mga disipulo ng Panginoon. Pagka ang commandments ng Diyos ang sinusunod natin, alin bang susundin natin, ang turo ng tao o ang turo ng Diyos? Ang turo ng tao nagsasabi, labi lang ang kanyang sinasabi. Pero ang turo ng Diyos galing sa ating mga puso. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Iyon importante, mga kapatid. Kasi gusto ng Panginoon, ang buhay daw natin, mga kapatid ko, ay maging tapat, loyal, loyalty sa ating masapang loyalty natin, mga kapatid, hindi sa tao. Basta lahat ng gagawin natin sa buhay na ito, mga kapatid ko, anumang gagawin natin,
natin, mga kapatid ko, maging loyal lang tayo sa Panginoon. Hindi tayo naging loyal sa tao. Sa Diyos tayo maging tapat, mga kapatid ko. Dahil pagka naging tapat tayo, mga kapatid, sa Diyos, tapat na rin tayo sa ating kapwa. Masusunod na rin natin, mga kapatid ko, ang commandments ng Diyos sa buhay natin. Everybody say amen. Hallelujah. Yung Christianity ngayon sa panahon ito. Kaya nga, mga kapatid, wala nang kabuluhan pagka loyal tayo sa Panginoon.